Hay, pwede mo buksan ang pinto, pakiusap. O kung hindi. May di kilalang tao sa harap ng pinto mo. Isang totoong bangungot na nahuli sa kamera. Ito ang On The Case, hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Kamusta? Pwede bang buksan ang pinto, pakiusap? Para saan? Gusto ko lang siguraduhin na ayos ang lahat. May ilang piraso. Ano ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Gusto ko lang may tingnan. Ayon sa pulisya, ang lalaki ay pumasok sa bahay ng isang pamilya sa Fairfield, California. Kakagaling lang ng suspect sa korte. Sa korte, nalaman natin na may mas marami pang nangyari sa kwentong ito. Kaya balikan natin ang video na ito na naging viral. Nangyari ito noong Abril 7, 2026 sa Fairfield, California na mga isang oras sa hilaga ng San Francisco. Ayon sa Fairfield Police Department, magkasama lang sa bahay ang buntis na babae at 5 taong gulang yung anak na lalaki. Kakaalis lang ni tatay para may ayusin, tapos biglang tumunog ang doorbell. Pwede mo bang buksan ang pinto, pakiusap? Para saan? Ang ama, habang nakatingin sa telepono, ay kinausap ang bisita sa pintuan gamit ang kamera at pinakiusapan itong umalis. Lumabas ka sa bahay ko. Oh, nasaan ang anak mong babae, pare? Nasaan ang anak mong babae, pare? Anong sinasabi mo? Nasaan ang anak mong babae? Sino ang kasama mo dyan sa loob? So, Kung hindi mo mabuksan ang pinto, buksan mo tong pinto. Babasagin ko na to. Naiintindihan mo ba ako? Ayon sa pulisya, ang tatay na patuloy na nanonood ng lahat ng ito sa kanyang telepono ay bumalik na at nagmamadaling umuwi habang nasa loob ng bahay ang kanyang buntis na asawa at ang kanilang batang anak. Habang nasa labas ang lalaki, tuloy siya sa pagsasalita at ipinapakilala ang sarili gamit ang kakaibang pangalan. Hindi kita kilala at hindi ka taga rito. Sigurado ako dyan. Pero ito ang aking lugar. Oo, dito ako nakatira. Hindi kita kilala. Ang pangalan ko ay Harry Dresden. Buksan mo ang pinto. Ito ang aking kapitbahayan. Open the door. Hindi. Wow. In you. Naiintindihan mo ba ako? Kaya ang pangalang Harry Dresden ay parang katang-isip na wizard detective mula sa serya ng mga librong tinatawag na The Dresden Files. Ayon sa pulisya, iyon ang ipinakilalang pangalan ng lalaking ito, pero hindi niya iyon tunay na pangalan. Sinasabing nagsimula siyang mantanggal ng mga bagay sa pader. Hindi ko alam kung ano. Tungkol saan? Putang ina, ano ginagawa mo? Hindi. Hindi ako scammer. Hindi. Matibay ang harapang pinto. Pero ayon sa Fairfield Police Department, ang lalaking ang tunay na pangalan ay Jason Nichols ay nakahanap ng ibang paraan para makapasok, isang sliding glass door at ngayon ay nasa loob na siya ng bahay. Ang nanay at ang kanyang anak nagtatago sila sa garahe ayon sa mga dokumento ng korte. Pagkatapos, naitala ng ring camera sa loob ang mga sumunod na pangyayari. Sumusumpa ako sa Diyos. Naintindihan mo ba ako? Sa wakas, dumating ng tatay sa bahay at kumuha siya ng pala para subukan tapusin ang sitwasyon nito. Ano ang ikatong kwarto? Binibigyan kita layon ng pagkakataon, pare. Binibigyan kita ng pagkakataon. Lumayas ka sa bahay ko. Ito ang ikatlong kwarto, bro. Sinasabi ko sa'yo, lumayas ka sa bahay ko. Pakiusap. May tanong pa? Lumabas ka sa bahay ko. Salamat sa pagtatanong. Walang tao dun. May tatlong kwarto sa loob. Hindi ko alam kung sino ka. Mas mabuti pag umalis ka. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo, pare. Paano ang sigaw mo? Militar ka? Oo. Sige, pwede mo ba akong tulungan? Sige. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo ngayon. Pwede ka bang lumabas sandali? Opo, sir. Salamat. Salamat sa pagtatanong. Kinumpirma ng autoridad ayon sa New York Post na hindi veteranong militar si Jason Nichols, taliwas sa sinabi niya sa may-ari ng bahay. Hindi ipinakita sa video ang wife, pero ayon sa Fairfield Police Department, parehong nasugatan sa ulo ang dalawang lalaki at dumating ang pulisya makalipas ang ilang minuto. Ayon sa Fairfield Police, at record ng korte, si Nichols ay kinasuhan ng ilang mabibigat na kaso: burglary, pananakit gamit ang nakamamatay na sandata, pagbabanta at paninira ng ari-arian noong Abril 7. At ngayon ay may natutunan tayong bagong impormasyon at ito ay talagang nakakabahala.
Mula sa pinakahuling pagdalo ni Nichols sa korte, may mga bagong detalye na nagpapataas ng antas ng kasong ito. Batay sa record ng korte mula New York Post, unang humarap sa korte si Jason Nichols noong Abril 13, 6 na araw matapos ang ilegal na pagpasok sa bahay. Hindi siya nagbigay ng plea sa mga kasong yon at itinaas ng hukom ang kanyang piyansa sa $150,000. Sinasabing nakatira si Nichols sa lugar ng pamilyang ito na nakakatakot kung totoo yon. Pag-uusapan pa natin yan maya-maya. Ayon sa hukom, ang kaligtasan ng mga biktima ang pinakamahalaga sa kasong ito. Ngunit tila, ang nakita raw nating nangyari noong Abril 7 ay hindi lang ang tanging issue na kinaharap kamakailan ni Nichols. Dahil may bagong kasong kinakaharap siya ngayon na hindi konektado sa viral na insidente sa Ring doorbell na pinag-uusapan natin. Ayon sa pinakabagong pahayag mula sa Fairfield Police Department, may isang saksi na lumantad at iniulat ng saksi na iyon ang di umano'y pagkikita sa pagitan ni Nichols at ng kanilang anak noong Abril 5 na 2 araw bago ang insidente sa kabilang pamilya. Sabi ng pulisya, nagsagawa sila ng investigasyon at ngayon ay may panibagong kaso si Nichols at iyon ay kasong panggugulo o panliligalig sa isang batang wala pang 18 taong gulang. Ayon sa pahayag ng pulisya, aktibo pa ang investigasyon at dahil sangkot ang isang menor de edad, hindi muna sila maglalabas ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Ayon sa record ng korte, muling haharap si Nichols sa korte sa Abril 23. Samahan na natin ngayon si Mike King, retiradong komandante ng pulisya at host ng Profiling Evil para pag-usapan ang kasong ito. Laging masaya makasama ka dito sa Law and Crime. May mga pagkakataon na naisip ko, kailangan ko ba talaga ng Ring doorbell ko? Alam mo yon, kasi nagbabayad ka pa ng buwan ng subscription. Mapapaisip ka pag nabasa mo ito, sapat ba ang Ring doorbells ko sa bahay? Nakakatakot talaga. Chris, pareho tayo ng iniisip. Yan din ang pumasok sa isip ko. Pati kaso ni Nancy Guthrie. Ang dami ng impormasyon dumarating. Sa totoo lang, sobrang nakakabahala ito. Kaya kung wala pa sila nito, mas mabuting pag-isipan na nilang kumuha ng isa. At napakaraming bagay na mapupulot mula sa video ng doorbell camera na ibinahagi sa publiko. Nasa harap ng pintuan ang taong ito. Malinaw na nabubuhay siya sa isang uri ng pantasyang mundo base sa mga sinasabi niya. Una, para sa mga pulis na rumesponde, iniisip ng may-ari ng bahay na ipinaglalaban niya ang kanyang buhay at pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Ano ang nararamdaman ng mga pulis kapag alam nilang magkakaroon ng pisikal na komprontasyon pagdating sa eksena? Sa tingin ko, hindi ko pa nakita ang body cam footage ng mga pulis. Ang nakita ko lang ay yung mula sa doorbell camera. Pero malinaw na may ilang pulis doon. Ang hamon na hinaharap mo bilang isang responding patrol officer ay yung agarang pangyayari dahil maaring ikaw ang unang pulis na dumating sa eksena at sinusubukan mong dahan-dahang lumapit. Sinusubukan mong magkaroon ng kahit anong uri ng proteksyon at tagong pwesto habang papalapit ka sa bahay dahil alam mong may tila marahas na salarin doon. At sinusubukan mong magdesisyon. Papasok ba ako mag-isa dahil may mga taong nanggangganib o maghihintay ako hanggang may sapat na backup? Akala ko sa mga larawang ito ay hindi lang nakaharap ng mga pulis ang may-ari ng bahay. Kasi hawak pa rin niya yung pala sa simula, pero yung mandaragit ay nasa porch area. Mukhang ganon. Kaya mabilis nilang nakontrol ang sitwasyon at umatras ng kuunti. Dahil mukhang hindi muna nakialam ang mga pulis hanggat hindi dumadami ang mga pulis sa lugar. Pero ang dami mong iniisip kasi hindi mo alam kung gagamit ka ba ng puwersang mas mababa ang posibilidad na makamatay. Kung aakbayan mo lang siya at ihahatid sa police car. O kung mapipilitan kang gumamit ng nakamamatay na puwersa. Ibig kong sabihin, sa dami ng mga kaso na nakikita natin ng body camera video ng isang insidente ng pamamaril na sangkot ang pulis, kadalasan may isang tao na dumaranas ng ganito. Hindi ko nga alam kung tama bang tawagin itong isang episode. Parang, hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ibig kong sabihin, malinaw na nagsasalita siya tungkol sa mga bagay na, alam mo yon, para mga karakter sa pantasya at mga ganung bagay. Pero, alam mo yon, parang habang pinapanood mo ito at nakikita mo sa kuha ng Ring doorbell camera, pakiramdam mo, pwedeng lumala pa ito. Depende lang talaga sa kung ano ang nangyari. Ayun sa nabasa ko, parang napagod siya, alam mo yon, tapos parang sumuko na lang. Kapag pinapanood mo yung kuha ng Ring doorbell camera, kasi para sa akin, nakikita ko lang na lalo siyang nagagalit. Tapos, alam mo yon, nakakatakot talaga. Pero bilang isang nag-iimbestiga ng mga kaso, ano yung mga sandali habang binubuo mo yung kaso na talagang tumatak sa'yo?
Sa tingin ko, kapag tiningnan mo yung mga asal na nangyari, kailangan mong isaalang-alang ang ilang iba't ibang teorya. Una, maaring isa talaga itong taong nag-aalala na lumapit sa pintuan dahil naniniwala siyang may taong nasa loob na may problema. Iniisip nilang silang bayani sa kwentong ito at sisiguraduhin nilang maayos ang lahat. Kailangan mong isama yan sa mga posibilidad. Pero kapag nakita mong nagbabago ang kilos, kapag nakita mong may lalaki naka-bathrobe at nakatsinelas, malinaw na parang biglaan lang ang desisyon niyang ito. Hindi ito yung tipong tao na nagganda at pumunta para sa isang misyon, alam mo yon? At naririnig kong sinasabi ng mga tao, baka militar siya, baka hindi. Wala tayong alam tungkol doon. Sa palagay ko, wala pang kumpirmasyon doon. Pero hindi rin naman mahalaga yon. Pumunta siya doon dahil sa isang dahilan. Kung ito man ay lehitimong dahilan, tulad ng tunay niyang paniniwala na merong isang bagay doon. Okay, pero bakit hindi na lang siya tumawag ng pulis? O baka may kinalaman ng sakit sa pag-iisip at kailangan nating isaalang-alang yon sa pagkakataong ito. Pero para sa mga tao sa loob ng bahay o sa mga responding pulis, hindi ko na iniintindi kung ito man ay dahil sa sakit sa pag-iisip o isang agresibong kilos. Karapat dapat maging ligtas ang mga tao. Karapat dapat ding maging ligtas ang mga pulis. Dapat ding ligtas ang may-ari ng bahay na yon. At sa totoo lang, sa isang bansa na tulad ng atin, kung saan maraming tao ang may baril sa loob ng kanilang bahay, malamang napakaswerte ng taong ito na hindi siya tinamaan ng ilang bala sa dibdib. Oh, maisip mo yung may-ari ng bahay, nasa trabaho o saan man, pinapanood sa doorbell camera ang pag-uusap na to kasama yung taong yon. At may, buntis siyang asawa sa bahay, pati na rin ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki at nasa loob silang dalawa. Tapos, meron kang taong ito na pilit binabasag ang harapang pinto ng bahay nila. Nakakatakot talaga at mapapaisip ka kung ano ang motibo nito na hanggang ngayon ay di pa natin alam. Pinag-uusapan natin kung naniniwala siyang natatakot ang mga tao na parang paalala ng Pizzagate shooting sa Washington DC ilang taon nang nakalipas. Pero meron din siyang binanggit na siya raw si Harry Dresden, na hindi ako pamilyar sa mga libro, pero sa pagkakaalam ko ay parang isang detective sa fantasy na libro na sinabi niyang siya raw, na hindi naman talaga niya pangalan. Pag narinig mo yon, saan ka agad dinadala ng isip mo bilang investigador? Alam mo, kailangan mong agad isipin ang idea na yung mga bagay na nilikha sa pantasya ay ngayon ay isinasabuhay na. At malinaw mula sa mga iyon at hindi ko rin kilala ang karakter. Kailangan ko pang magseliksik tungkol doon. Maganda ito para sa manunulat ng libro dahil mas napapansin na siya ngayon. Tingnan mo kung anong nangyayari at iniisip nila. Bakit ito mahalaga? At ano ang elemento ng pagiging bayani sa lahat ng ito na sinusubukan niyang ipakita? Dahil malinaw na, kapag may mga taong nagsisimulang gawin yan, may dalawa kang pagpipilian. Isa, baka nabubuhay sila sa pantasyang mundo. O binasa lang niyang librong yon bago pumunta roon. At yon ang unang pangalang naisip niya. Marami tayong pwedeng ibig sabihin doon. Pero hanggat di pa natin nakikita ang mga personal niyang manifesto, at kapag tiningnan ang mga digital device niya, kung sino ang kinakausap niya o anong pinag-uusapan niya, mahirap maghusga. Paano siya tumutugon? At malinaw na interesado siya sa ganitong klase, parang mukhang mahilig siya sa mga theatric Marvel o kung ano man ang mundong yon. Kasi kahit yung mas noon ng video niya noon, parang ewan ko ilang taon na nakalipas, lumitaw na rin yun sa web. Na yun, siya naman ay kumakatok sa isa pang pinto. Sumisigaw na siya si Batman. Alam mo yon, mapapaisip ka na lang na itong mga taong ito ay talagang lubog sa pantasya. At kung meron mga issue sa mental health o kung ano pa mga nangyayari, doon na sila nagsisimulang lumampas sa hangganan. At iniisip nilang pupunta sila para iligtas at lutasin ang isang problema. Alam kong iba-iba ang legal na sistema, depende sa estado. Pero kung ito man ay isang kaso na, alam mo yon, isa siyang tao na, alam mo yon, gustong syakta ng pamilyang ito dahil kilala niya sila. O kung ito ay isang sitwasyon na parang nagkakaroon lang siya ng parang psychotic break, paano nito binabago ang pagtingin sa kung ano ang nararapat na parusa at pati na rin kung paano siya hahawakan ng legal na sistema? Kung ito ay, sige, isang issue ng mental health o nakikita bilang hindi issue ng mental health, kundi mas kriminal na gawain lang. Alam mo, para sa pulis na rumespond, hindi mo na iniisip kung may mental illness man o wala. Medyo simple lang ang trabaho.
may mga elemento ng krimen, at kung nandoon ang mga elementong yon, tulad nitong kaso, halimbawa burglary, ang pagpasok o pananatili ng illegal na may intensyong magnakaw, manakit, o gumawa ng iba pang uri ng mabigat na krimen. Hindi mo iniisip kung masama ang araw niya o hindi siya nabigyan ng cookies at gatas pag-uwi kahapon. Trabaho mong lutasin agad ang problemang yon. Kapag napunta ito sa korte, kailangang harapin ng hukuman ang mga bagay na nakakainis para sa atin. Kapag iniisip natin ang sakit sa pag-iisip, tanong natin kung dapat bang hindi managot ang isang tao dahil dito. Sa tingin ko, dapat tayong maging maunawain at may malasakit. Pero kapag may mga bagay na tulad ng kasong ito, o pag-usapan natin ang kaso ng babaeng Ukrainian na pinatay sa isang bus ng isang taong may sakit sa pag-iisip, kung miyembro ka ng pamilya, biktima o saksi, wala kang pakialam kung may sakit sila sa pag-iisip o hindi. Kailangang ma-detain at makulong ang taong ito hanggang maging ligtas silang bumalik sa lipunan o harapin ang legal na parusa. Bilang dating pulis, nagpapasalamat ako na hindi ko kailangan mag-alala sa huling desisyon dahil madali lang noon ang trabaho ko. Tugunan ng elemento at lutasin ang agarang problema. Siguraduhin na may kapayapaan at kaligtasan bago ka umalis sa bahay na yon at hayaan mo na ang korte ang mag-ayos ng lahat. Oh, at sa kasong ito, ayon sa ulat, nakatira siya sa likod bahay ng pinanyarihan nito. Ibig kong sabihin, malapit lang talaga siya nakatira. Alam kong mataas ang piyansa na kinakaharap niya, pero mapapaisip ka rin kung paano kung nakapagpiyansa siya. Nandiyan lang bahay niya. Iyon ang address. Paano mo haharapin kung ikaw ang pamilyang ito? Kailangan mo bang lumipat dahil nandyan lang ang taong yon? Nasa likod mo lang? Alam mo yon, isa yan sa mga sitwasyong mapapaisip ka kung paano mangyayari. Sa korte, ang piskal. Pwede ba akong sumingit? Ginawa ko ng mapa yon. At ito ang bahay kung saan nangyari ang insidente. At narinig ko rin na dun nga siya nakatira sa likod nila. Hindi siya pwedeng tumira sa likod nila. Kasi meron kang 2 linyang kalsada. Tapos 4 na linya ng kalsada direkta sa likod ng bahay. Na nakita kong talagang interesante. Kasi ibig sabihin nito, kailangan talagang nagmula sa ibang lugar ang taong ito. Hindi siya ang kapitbahay sa likod. Iniisip ko rin kung ano talaga ang ulat na yon. At maaaring hindi ko lang talaga maintindihan. Pero kapag tiningnan mo yung lokasyon na yon, kailangan niyang pisikal na pumasok sa isang kalye na dead end. Kaya nandun siya para sa isang particular na dahilan kung siya man ay naglalakad-lakad lang o talagang pinili niya yung bahay na yon. Pero kapag naririnig ko yung mga tao na nagsasabi, "Uy, kaya nangyayari lahat ito ay dahil nasa likod bahay siya." Hindi ko nakikita yon. Aling bahay ang tinutukoy? At saan ito nangyari kung gagamitin ang cursor mo? Dito sa puntong ito sa bubong. Nagtataka ka rin, di ba? Tingnan mo, cul-de-sac ito. Hindi naman siya direkta sa likod ng cul-de-sac. Isa lang siya sa mga bahay sa daan. At parang, paano mo nga ba malalaman, alam mo yon, kung bakit nila pinuntirya ang particular na bahay na yon? Tama. Kaya mahalaga ang heograpiya sa ganitong kaso dahil naririnig natin ng mga tao, pati minsan ng suspect, na nagteorya kung bakit posibleng alam nila ang isang bagay. Para sa akin, may kailangan silang ipaliwanag kung sasabihin nilang, "Oy, narinig ko mula sa likod bahay." Maliban na lang kung narinig nila ito habang naglalakad sa kalsada. At yun ang naging dahilan or parang ganon. Pero sa tingin ko, napaka-interesante talaga na tingnan ang heograpiya at pagmasdan nito. Isa lang kalagang daan papunta at palabas ng bahay at kapitbahayan na yon. Hindi ko makita at hindi ko pa tiningnan ang Google Street Image halimbawa, pero hindi ko maiisip na wala silang bakod sa likod sa tabi ng abalang kalsadang yon. At ang bahay na yon ay malalapitan mo lang mula sa harap. Maliban na lang kung aakit ka sa bakod siguro. Hindi, tama ka dyan. At sigurado ako para sa mga investigador, parang sinusubukan mong buuin ang bawat detalye kung paano ito nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Mula simula hanggang matapos. Alam mo, marami talagang tanong kung bakit niya ginawa yon at ano ang nasa isip niya. Pero mapapanood mo rin yung Ring doorbell camera. Parang malinaw na yon.
Gaano ba kahalaga yung mga bagay na yon? Yung pantasya at lahat ng ito pagdating sa pag-usig sa kasong ito, halos lahat naman ay nakuhanan ng kamera at kitang-kita mo kung ano ang ginagawa niya. Oo, sa tingin ko wala namang magiging malaking hamon sa prosesong kriminal kung umabot man ito sa isang kasong kriminal. Kung mauwi ito sa isyu ng kalusugan ng pag-iisip, pwede pa nga itong magsilbing ebidensya para sa isang therapist, psychologist, o forensic examiner para sabihing ito ay patunay ng delusyon na nangyayari. Hindi naman nababago nun ang epekto sa may-ari ng bahay at ang panganib na pwede sanang nauwi ito sa isang pamamaril sa loob ng bahay. O kung hinarap niya yung nanay at bata sa loob ng bahay, pwede rin nauwi ito sa pananakit sa kanila. Kaya nga, isa ito sa mga kaso na mapapaisip ka na lang, grabe, paano kaya hindi nauwi sa mas malalang pangyayari ito? Nakita ko sa korte na sinabi ng district attorney na itong suspect, si Nichols, ay diretsyang nagsabi at di umano'y sinabi niya ito na papatayin kita. Kapag may nagsabi ng ganyan, pagdating sa batas at habang binubuo mo ang kaso mo, kasi alam ko na minsan sa usapan lang, may mga nagsasabi niyan na parang biro lang at hindi naman talaga seryoso. Pero sa kabilang banda, sa papel, malaking banta talaga yan para sabihin sa isang tao. Kapag may nagsabi ng mga salitang yan, paano nito naaapektuhan ang kaso at posibleng mga kasong pwedeng isampa? Para sa akin, mahalaga pa rin ang buong sitwasyon dahil mabigat marinig ang ganung mga salita. At para sa isang tao na nasa kabila ng pinto, yan ay isang bagay na magtutulak sa'yo na ipagtanggol ang sarili mo. Dahil alam mong posible at malapit na ang panganib na mapatay ka. Nagdadala ito ng nakakatakot na sitwasyon kapag pinag-uusapan ng bungad ng bahay dahil may mga kasong may nagpaputok sa pintuan o iba pa. At naging totoong legal na hamon yan kumpara sa isang taon talagang nakapasok na sa bahay tulad ng ginawa niya at kung may nangyari man. Pero pagdating sa kung mas mapanganib ba o hindi ang kaso, sa tingin ko hindi naman ito babaguhin ang pagiging komplikado ng kaso. Hindi gaano. Maliban sa dagdag lang ito sa kabuuang asal na talagang nakakatakot at mapanganib ang taong ito. Oo, magandang sinabi mo. Mapapaisip ka rin para sa pamilyang ito. Kahit wala na ang tao ito at lumayo ka na, ang hanap mo lang ay katahimikan sa sarili mong bahay. Sigurado akong matatagalan bago sila makabawi. Mike King, laging masaya kang kasama sa Law and Crime at host ka ng Profiling Evil. Sikat din ang podcast mo. Ano ang dapat malaman ng tao tungkol dito? Alam kong na-upload na ang final episode. Salamat, Chris. Oo, Gardens of Evil sa loob ng Zion Society Cult. Mga kaibigan, libre ang makining, pero ang kinikita ko sa ads ay napupunta sa advokasya para sa mga bata at bagong scholarship sa Weber State University, dati kong alma mater, para sa mga estudyante ng criminal justice. Ang layunin ng podcast ay bigyan ng boses ang mga biktima ng isang malupit na kulto na nabuwag maraming taon nang nakalipas ng isang grupo ng mga investigador na napalad kong pamunuan at sa wakas ay humiling ng pagkakataong maibahagi ang kanilang kwento tungkol sa nangyari dekada na ang nakalipas. Malaki ang impact ng podcast na ito at naging #1 sa buong mundo sa Apple. At kahapon lang, inanunsyo ng Apple na tayo ang #1 true crime podcast para sa buwan na ito. Kaya ang galing nun. Ang galing talaga, napakagandang pakinggan at kwento. Mike King, retiradong police commander. Laging magandang makasama ka rito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama. Salamat, Chris. Iyan na po ang pantatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at panurin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.